tama ba? Monday. And then hanggang kahapon. No? So, sa mga nakamiss, sayang, pero hindi naman siguro ito last time. Kung hindi sila na nadala, kasi gino-joke namin sila na baka nadala na kayo sa amin, ganito, ganyan. So, may next time. Anyway, kung hindi ka nakasama ng mga nakaraan, huwag mong papalagpasin yung oras na ito. Kung inaanto ka ng mga nakaraang Sunday, bawal muna yan sa yung sa katabi mo. So, ang atin pong kasama ngayon, he is from Kamsur, Goa, tama ba? Goa, Camarines Sur. At sila po ay nag-travel papuntang Zambales nung nakaraang week. At ngayon po, diretso po sila sa atin dito. No? So, we are blessed to welcome them here. And galing pa po sila sa tinubuang lupa ng aking mga ninuno, parehas nanay at saka tatay. Mga taga Bicol po yung, may roots po kami ng Bicolano. At ako po'y naniniwala na kung gano'ng kaanghang ang siling labuyo, mas maanghang ang apoy ng Panginoon na dala-dala niya. This man carries the fire of God, and I'm so glad kasi he is younger than me, at ako po ay nagagalak kapag nakakita po ako ng revivalist na mas bata po sa akin, kasi that is what we were praying for. Yung tayo po, kung makikita nyo po yung mga prayer list natin palagi, lagi tayo nagpe-pray doon, Lord, raise up revivalists. Lord, raise up more apostles, prophets, evangelists, pastors. And we believe na pag may dinadala po ang Panginoon dito, they are parang feeling natin part of answered prayers natin sila. No? So, pinagtatagpo tayo ng Panginoon na panalangin lang dati, ngayon kasama natin. No, so bagaman hindi pa talaga kami magkakilala ng matagal, pero nung kami magkasama, parang magko-connecta talaga at parang matagal na magkakilala. Lagi natin yan sinasabi, pero alam nyo yan kasi nagkakaintindihan tayo. So, I'm excited to receive from him. He is a pastor of Lahing Pinagpala. At naniniwala ako dala-dala yung pagpapala na yon para sa bawat isa. Sinong handang mag-receive? Amen. So, without further ado, siya nang hayaan ko magpakilala ng kanyang sarili. Let us all welcome, let's give him Revival Hub welcome, Pastor Jericho Aurelio. Hallelujah. Diyos maray na aga po sa Hinduga Boss. Magandang umaga po sa ating lahat. Grabe, overwhelming talaga po yung ginagawa ni Lord. Nag-iyakan na kami kanina eh. Hallelujah. Pero kailangan na talagang umuwi after this. Pero tinanong, sino ba yung si ate yung nagtanong? Yung 3 bagay na pinapasalamat mo. Alam niyo po ang sagot ko. Una, dinala kami sa Zambales and he did awesome things there. Pangalawa, dinala kami sa Lipa and he did awesome things here. He will still do awesome things today. Pangatlo, pinapasalamat kasi uuwi na kami. Namimiss na rin ako yung aming mga kapatid. Pero anyway, bago po tayo tumuloy sa ating pag-uusapan ngayon, thank you Holy Spirit. May nakuha kasi akong bonus kanina. Patapos na yung preaching. Yung sinabi ni Pastor Madge, that is in 1 Corinthians chapter 12. Buksan po natin ang 1 Corinthians chapter 12, verse 23. By the way, pag ako po nagpipreach, ipag-pray natin ang DLP. Oo, napipressure ang DLP sa amin pag ako ang nagpipreach. Ate DLP, wag ka ma-pressure ha. We have 2 weeks here. 1 Corinthians chapter 12, verse 23. Hallelujah. Basa tayong lahat. Ano po yung mga nakabukas ng Biblia? And those parts that we think aren't worth very much are the ones which we treat with greater care, while the parts of the body which don't look very nice are treated with special modesty. Mga kapatid, kasi ganito yung bonus ni Lord. Alam niyo po, itong ginamit ni Lord para wag kong isipin na hindi ako kabilang sa church. Sino sa inyo yung mga masakitin pa yung damdamin? Yung mga masakitin ang damdamin, parang yung parang pagpasok mo sa church, tas, bakit di niya ako binati? Pero siyempre, ipagtatanggol mo siya sa isip mo, baka may ginagawa. Pero bakit yung kasunod ko binati? Nagtatampo agad eh. Hallelujah. Tapos, kunyari, may GC po ba kayo sa church? Wala kayong GC. Kunyari, ba't di ako laging nami-mention?
Bakit? Bakit parang hindi ako belong sa church? Mga kapatid, alam niyo po, wag niyong iisipin na wala kayong worth. Wag niyong iisipin na di kayo belong sa church. Bakit? Ang sabi dito, yung mga konti daw, yung akala daw natin konti yung worth, yun yung mas binibigyan ng pag-aalaga. O baka sabihin mo, ay wow, di mas aalagaan ako. Sa katawan po natin, alin yung mas inaalagaan? Yung mukha o yung kilikili? Bakit? Gusto mo maging kilikili ka kung masakitin niyang damdamin mo, kapatid? Lagi kang na-hurt, yung pala kilikili ka na. Tinatanong ni Pastora Madge, ano ka ba sa katawan? Pag masakitin ang damdamin mo, kilikili ka. Thank you, Lord. Gusto mo yon? Nilalagyan ka ng deodorant. Kaya para hindi ka maganon, lagi mong isipin na kabilang ako dito sa katawan. Amen. Hindi ako dito pa importante. Amen po. Ay, thank you Lord sa bonus mo. Holy Spirit. Anyway, Holy Spirit, salamat po Panginoon, ikaw magsasalita. Hawak mo ang aking dila, hawak mo ang kanilang tenga, maging ang aking tenga, Panginoon. That we understand the same revelation that we have from you. Walang misinterpretation. Hindi namin hinahayaan ang demonyo na i-twist ang mga revelations, mga salita ng Diyos. We take it as for us. The Word of God is for us. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po ulit natin si Lord. Ay, grabe. Hurabasaka. Sige, Holy Spirit. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa deeper, nandito ako nung Sunday Ngayon po ang pag-uusapan natin, deeper prayer, higher results. Sabihin mo nga, deeper, higher. Alam niyo po, merong history ngayon. First time ko lang maglagay ng title sa preaching. Kasi sa amin, may dalawang service. Pag sa unang preaching, wala yung title. Pag pangalawa, sila na ang gagawa ng title. Ang title nito, ano? Thank you, Lord. Pero pag-uusapan natin ngayon, deeper prayer, higher results. At kung meron man po dito na mga first time, or kung meron man ditong matagal na dito sa church, at talagang inugatan na sa pananampalataya, I am believing sa move ni Holy Spirit that all of us will have a personalized revelation. Ibig sabihin, magagamit ng bawat isa according to our level of maturity. Amen? Oh, thank you, Jesus. Sige po, magsipagbukas tayo sa book of Revelations. Revelation agad tapos agad. Revelations chapter 5, verse 10. Yan. Huwag po kayong ma-pressure. Yeah, Revelations, tinutulungan pala ni Pastor AJ. Revelations chapter 5, verse 10, ang sabi po dito sa aking Biblia, pwede po kayong sumunod. You have made them a kingdom of priests to serve our God, and they shall rule the earth. Grabe talaga yung word ni Lord. Ulit po, basa tayong lahat. 1, 2, 3, go. Grabe, no? Alam niyo po ba na ang kingdom na ginawa ni Lord ay kingdom of priests? Maybe ngayon nyo lang ito narinig, but it's one thing to be saved. Isang bagay po yung maligtas. At ibang bagay rin po yung lumago sa kaligtasan. Actually, ang gusto ni Lord, ang sabi sa Roma chapter 8, for we have been chosen to conform to the image of the Son. Maging katulad ni Kristo. Sa Tagalog, ang gusto ng Diyos, tayo ay niligtas para lahat tayo maging kamukha katulad ni Jesucristo. Grabe naman yun. Opo. Kaya nga, there is self-denial. So again, ulitin ko, it's one thing to be saved, it's another thing to live like Christ. Kaya ang gusto ng God the Father na maintindihan nating lahat, na tayo ay mga tinawag bilang kaharian ng mga pari. Sabihin mo nga, pari pala ako? Grabe. Kala ko magsusutana lang yung dapat nakasutana pag pari. Hindi po. A priest means the one who communes with God. Nakikipag-usap palagi sa Diyos. Kaya kung nagtatanong tayo, talaga ba? Dapat yung prayer ba? Yun ang lifestyle ng isang Kristiyano? Opo. Dapat araw-araw nananalangin. Alam nyo ba in the Old Testament, hindi pwedeng mag-die down yung fire on the altar. At ang mga ministers doon ay ang mga pari, araw-araw sila pupunta doon, umaga at gabi, to burn that incense that it may not run down.
So tayo naman mga Kristiyano ngayon, namula tayo dun sa Kristyanismo na nakapasok ka lang sa isang church, ang tawag ko na sa sarili ko, Kristiyano na ako. Pero hindi pala ganun yung gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, araw-araw tayo na nakikipag-commune with the Lord. Amen? Ulitin nga natin, araw-araw, nakikipag-usap sa Diyos. That's why, ang sabi ng Biblia, tayo po ngayon ay naginang templo ng banal na Santong Espiritu. You are now the house of God. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, uy, tahanan ka pala ng Diyos. Amen. Kung tahanan niya ng Diyos, dapat feel at home dyan si Lord. Dapat nakakagalaw talaga dyan si Lord. Amen. At kung tahanan niya ng Diyos, alam niyo po ba, nakadaan na ba kayo sa tahanan ng isang, sabihin natin, businessman? Di ba nare-reflect ng tahanan yung glory ng tao? Alam mong mayaman siya kasi yung kanyang gate ay, para ng bahay yung gate eh. Tapos, alam mong mayaman pag ayaw magpakita ng loob. Bakit di natin nakikita yung loob? Mayaman yan. Yung mga hindi masyadong mayayaman, may gate din, pero ganyan lang. Thank you, Lord. Di ba? Tapos pagpasok mo, pag ang content ng bahay, makikita din yung glory ng may-ari. One time, dun po sa Sambales, pagpasok namin ng bahay, 2 palapag yun. O dun po kayo sa taas. Pagpasok namin sa taas, saan po yung CR? Tinuro yung CR. Pagbukas ng CR, 1 kwarto yung CR pwede ka nang matulog dun sa CR. Naglalaro ba mga tao dito pag naliligo? Hallelujah. Doon napapakita yung glory ng may-ari. So, mismong si Lord din, gusto niyang ipakita yung glory ng kanyang bahay. Sabihin mo nga, ng kanyang bahay. At paano niya mapapakita ang glory ng kanyang bahay kung hindi nag-aalaw yung bahay na lagi siyang kausapin para sa pagsasaayos? Amen. So dapat araw-araw talaga tayo nagkukumyun, nakikipag-usap. There is fixing. Ang sabi ng Biblia, for Jesus is the faithful son in charge of God's house. Si Jesus ang faithful. Anong Tagalog ng faithful? Matapat na in charge, na tagapamahala, tagapag-alaga ng bahay ng Diyos. So kapag may nakita sa aking mali si Jesus, ay nako, hindi siya pabaya. Aayusin niya yan. Pero pag ako ayaw ko magpaayos, di kaya. Amen? So as we go on, day after day, being a priest unto God. So hindi ka pala tinawag ng Diyos una para ma-bless lang. Hindi po. Tinawag ka talaga para maging priest. Ulit-ulitin nga natin, I'm a priest. Or pastor lang ang priest. Baka pastor lang. I-search ulit natin yung Bible na to. Baka pastor lang. Baka pag elder ka na, deacon ka na. Pag 4 months ka na. 4 months? Hindi po. Sabi dito, we are a kingdom of priests. So lahat tayo, actually lahat ng kabilang sa kaharian ng Diyos, dapat pari. Nung narinig ko po ito, alam nyo, fresh revelation din po ito sa amin. Ano to? Mga last year lang. Totoo pala. Ang kingdom pala ni Lord ay hindi lang kingdom ng mga anak. Kasi we always think, this is a kingdom of God, we are the children of God. That's true. Pero sa totoo, sinasabi din ng Diyos, this is a kingdom of priests. So whoever would not be standing as a priest, can I say na parang hindi siya kabilang sa kingdom? Hindi pa lumalago to be counted as one of the kingdom, movers of the kingdom. Amen? So ang desire ng Diyos, lahat tayo lumago sa pagiging pare. Bakit? Bakit? Uhaw na uhaw lang ba si Lord sa atensyon? Gusto ko kasi ako lang yung lagi niyang pinapansin. Diba si Lord Diyos kahit wala tayo? Pero ang sabi kasi dyan, they will reign on earth. Para kanino pa rin? Para sa atin. They will reign on earth. Ang reign on earth, hindi po meaning nito yung paglabas natin dyan, ayaw mo na magbukas ng taxi. Naghari-harian na siya eh. Hallelujah. Hindi po. Reign on earth, ibig sabihin, mas mataas ka sa physical na mundo na ito. Amen? In all creations, we have been set above. What are humans then? That you have set them a little lower than angels for quite a time. Dahil doon sa pagnakaw. Pero nung bumalik si Jesus, we have been redeemed. We have been the top of all creation.
Ibig sabihin, kapag ka may problema ka, if you are reigning on earth, yung problema nandyan pero nasa baba. Sabihin mo nga, yung problema nasa baba. Testimony ko po sa inyo, alam nyo, ang tagal kong graduate dyan sa pagka-problematic. Iba po ako eh. Hindi lang ako yung basta-basta nagkakaproblema. Ako mismo ang problema. Ang pangalan ko ata, problematic. Hindi pa problema, pinoproblema ko na. Bata pa lang ako, pinoproblema ko na ang future ng aking pamilya, pambihira. Hindi pa ako nagpe-fail, pinoproblema ko na yung pag-fail. Meron ba mga ganun dito? Kaya po, nung ako ay naging Kristiyano, tuwang-tuwa ang demonyong kalaban ako. Alam niyo po ba, nakikipaglaban tayo kay Satanas? For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and rulers of the unseen world. So lahat tayo, ikaw, lahat tayo nakikipaglaban kay Satanas. Yan ang totoo. And that's a secret that we need to be able to be above of this world. Ang hirap po ng mga hindi nakakakilala kay Kristo. Bakit? Lahat na ginagawa nila para maging maganda ang buhay. Sa Bicol Kaan, garong nagbubumba pero labot ang balde. O di ba nag-gets nyo? Kasi may action na. Nagbubumba pero labot ang balde. Wala, hindi napupuno. Kaya sinasabi, paano daw gumanda yung buhay? Dapat mag-aral ka ng mabuti, makapagtrabaho ka, dapat mabait ka, makapaghanap ka ng magandang asawa, tapos yung asawa mo dapat mabait din, yung mga anak mo dapat mabait din. Pero pagka dumating yung panahon, hindi naging mabait. Yung trabaho mo, ako Lord, matutuwa na ako pag nakagraduate ka na, di ka na naman natuwa. Matutuwa ako Lord pag pumasa ako sa board exam, nakapasa ka na sa board exam, di ka na naman tuwa. Matutuwa ako, Lord, pag nakakuha ako ng unit sa DepEd, nakakuha ka na ng unit sa DepEd, di ka na naman natutuwa. Matutuwa ako, Lord, pag nakapangasawa. Nakapangasawa na, di na naman natuwa. Pag nagkaanak, di na naman natuwa. Pag naging lola, di na namatay. Namatay na. Hindi pa rin natuwa. Kasi hindi naiintindihan, we wrestle not against flesh and blood. We wrestle against the enemy. Eto na, balik tayo sa kwento ko bago pa malayo. So nakikipaglaban ako kay Satanas. Siguro, sa dami ng Kristiyano, ang paboritong kalaban ni Satanas, ako. Talaga. Yung mga bagong Kristiyano po, di ba lahat tayo talaga dadaan dyan? Una, punong-puno ng pagmamahal. Yung next month, punong-puno ng problema. Ba't kayo tumatawa? Nakakatawa ba yung problema? Di ba? Punong-puno ng problema. Totoo po yun. At maraming di gumagraduate doon. So, nung nandun ako, bibigyan lang ako ng problema ni Satanas. Hindi na ako naniniwala sa Diyos. Sa sobrang sakit ng aking damdamin. Hindi totoo ang Diyos. Hindi totoo ang anghel. Hindi totoo ang demonyo. Pero galit ako sa Diyos. Pero di totoo ang Diyos. Totoo po. Alam nyo ba? The last time, hindi pa to last time. Yung first time na sobrang galit ko sa Diyos, when I was going to college, nag-exam po ako sa Zambales, PMMA. Gusto ko magsiman kasi sobrang hirap namin dati. Di ko na ikwento kung gaano kami kahirap kasi abutin tayo bukas. Nung nag-exam po ako, ang dami namin nag-exam. We are down to 500. Nakapasa po ako, pati sa neuro. Paglabas ng medical result, at alam nyo po, nung panahon na yun, nakakilala na ako sa Diyos ng konti. Pumapasok na ako sa church. Marunong na din ako mag-devotion, pero hindi masipag. Yung devotion nila, SOAP, Scripture Observation Application Prayer. Yung akin, SIP, para 3 lang. Sa lahat ng devotion ko, ganito yung mga Kristiyano pag early Christian, lahat ng devotion ko, kapatid, alam niyo yung application at prayer, laging may kasama doon, Lord, salamat, gusto mo talaga ako maging seaman. Kahit John 3:16, ang application ko niyan, gusto mo ako, Lord, maging seaman. Tatawa kayo, ganun din kayo. Pag may prayer kayo, di ba lahat na lang binabasa mo ay para sa akin ito, para gusto talaga to ni Lord. Ang nangyari, nung nag-exam ako, kapatid, bumagsak ako sa medical result. Linabas yung medical result week before my birthday. Pa-birthday talaga sa akin ni Lord? Hindi, ng demonyo. Oo, pag may nangyayaring pangit, Lord, ba't mo ako binigyan nito? Binigyan? Sino nagbigay niyan? Si Lord ba nagbigay niyan? Demonyo yung nagbigay. So, pag
kuha ko ng email. Mga panahon na yun, nagpe-prepare na ako, nag-gym na ako eh. Nagsiset na ako ng utak. Sabi ko, hindi, kahit anong hirap, hindi ako magtiting ng bell kasi yayaman ako, papayamanin ko pamilya ko pag nagsiman ako. Nung lumabas, pag open, we are sorry to inform you, we cannot accept you. Gumuho po yung mundo ko. Nung sinabi ko sa mama ko, na-disappoint din siya. Yung night na yon, championship game namin sa basketball. Nung time na yon, seryoso pa rin ako sa basketball. Mag-MVP sana ako dumating yung isa naming tito na mas magaling sa akin, intertown. Naglaro siya nung huli. Nung naglaro siya ng huli, sa kanya na lagi yung bola. Natalo kami. Tapos sinabi niya pa, pinatalo ko talaga kasi lagi na lang tayong panalo. Kasi yung place namin, laging panalo, kaya daw pinatalo niya. Pero bakit ngayon pa? Pag kinaumagahan, chinat ko yung aking leader, na po ang aking sarili. Mababait kayo, mabuti kayong tao, pero hindi totoo ang Diyos nyo. You know that book of Job? Ginamit yan ng demonyo laban sa akin. Sabi ko talaga, bakit pinaglalaruan ng Diyos si Job? At feeling niya ba, ari-arian niya lang si Job? Parang ganun. Punta po ako ng church. Friday yon, prayer meeting ng alas 6, nandun ako alas 4. Naglakad ako, nakatsinelas lang, ipawisin ako. Masyado ng malaboy sa Bicol. Maputik na. Pagdating ko sa church, sabi nung leader ko, yung leader ko din talagang napaka-patient niya. Sabi niya, sige na, ilabas mo lang yung galit mo. Galit na galit po talaga ako. Kasi ang feeling ko, Lord, ginawa ko na lahat. Tingnan niyo ang yabang ng tao. Makaka-reflect ka dito. Lord, ginawa ko na lahat. Pinasa ko na yung exam. Ikaw na lang yung papasa ng medical exam. Di mo pa nagawa. Kaya sabi nung leader ko, sige na, ilabas mo yung galit mo. Kapatid, pinagmumura ko ang Diyos doon sa church. It was really a hard time for me. At yung leader ko, hinayaan niya lang ako. Hanggang sa natapos yung aking pagmumura, pagod na pagod ako, nakatulog po ako. Nagising ako, pagmulat kong ganyan, may mga tao sa paligid ko, kala ko sinasapian na ako eh. Yung pala prayer meeting na. Pero paggising ko po, this is the love of God. After ng pagmumura, sabi ko nga, grabe Lord, paano mo ako napatawad dun? After ng pagmumura, He still raised me up. At ang sabi niya sa akin, may gusto akong gawin sa'yo. Hanggang sa, naulit na naman. Doon, paiyak-iyak pa ako. Maganda yung nangyari doon sa pinasukan ko ngayon na school. May nangyari naman na pangit. Di na naman totoo ang Diyos. Di na naman totoo ang anghel, ang demonyo. 3 beses po nangyari yan. Ang huli, pandemic. Nung ito nang huli, sa pandemic, I was reading, may encounter kasi ako kay Lord. Di ko na ikwento. Di ko pa pwedeng maikwento ngayon kasi ang oras. Pero, I was reading the book of Exodus. Tapos nakita ko yung mga Israelita, papalabas ng Ehipto. Nung binabasa ko yung mga Israelita, pagdating ni Moises, tuwang-tuwa, praise the Lord, the deliverer. Tapos nung pinahirapan sila ng mga Ehipso, bakit ka pa nandito? Dumating ka pa, ayaw na sana namin mahirapan. Nung pinaalis ni Lord, tuwang-tuwa na naman, nakaalabas na tayo sa Egypt, tapos may mga singsing pa tayo, may mga hikaw. Tapos pagdating doon sa sea, wala nang pupuntahan, papatayin lang tayo dito. Gusto lang tayong patayin dito ng Diyos. Binuksan yung dagat. Naglakad. Totoo na naman ang Diyos. Nagutom. Hindi na naman totoo ang Diyos. Hindi talaga mabuti ang Diyos. Pinakain ng Diyos. Napaha sa Bicol. Nauhaw. Tapos sabi ko, habang nagpapasa, pambihirang mga Israelita to. Kung ako ang Diyos, hindi ako magtsatsaga sa inyo. Tapos sabi talaga ni Lord, ganyan na ganyan ka. Grabe. At doon ko po naintindihan ang role ng Lord, ng demonyo at ng anghel at ko. Ang role ni Lord, mahalin ako. Ang Lord ng anghel, mag-minister sa akin. Ang role ng demonyo, palayo ako sa Diyos. Ang role ko, lumapit sa Diyos. Ngayon, ito yung ginagawa ng demonyo. Siyempre, pag sa boxing, nakikipagsuntukan ka, alam mo nang mahina yung bodega niyan, saan mo, brother, susuntukin? Sa bodega, kasi mahina yung bodega. Alam ng demonyo kung saan ako mahina, kaya inuulit-ulit niya lang.
Mga kapatid, kung meron po kayo mga sitwasyon na hindi nyo napapagtagumpayan, magtanong kayo. Baka tuwang-tuwa ang demonyo na kalaban kayo. Kung natutulog man ang demonyo, baka pagising niya, excited yan na bumalik sa'yo kasi uulitin ko na naman. Sigurado to, magbabackslide yan. Sigurado to, masasaktan yan. Kaya takot na takot po ako mag-backslide dati. Pero nung nakuha ko yung revelation na yon, hura masaka. I have decided to follow Jesus? No. I have decided na hindi na ako magbabackslide. Never, ever, kahit anong mangyari, alam ko ang Diyos para sa akin, ang demonyo laban sa akin, ang anghel para sa akin, at ako ay para sa Diyos. Dumating yung problema. Nung dumating ang problema, hindi na yung demonyo ang excited. Ako na, papakita ko na ngayon. Hallelujah. Kala mo, aalis pa ako, hura basa ka. Umiyak ako. Pero umiyak ako sa church. Hallelujah. Ang problema namin, family. Ang weakness ko talaga po, family. Pag may nangyayari sa family, doon papasok, hindi na totoo ang Diyos. May gusto akong gawin ng Diyos sa family ko. Parang gusto mong pasunurin ang Diyos. Mga kapatid, pag gusto mo pang pasunurin ang Diyos, ang dali mong ilayo sa Diyos. Yan ang mga gusto ng demonyo. Sino ba dito? Ito yung gusto pang pasunurin ng Diyos. Ang gagawin ng demonyo, the exact opposite of what you want God to do. Pero nung time na yon, natuto na ako, para sa akin si Lord. Kahit nasasaktan ako, magkakampi kami dito. Doon ako natutong umiyak sa church. Pag may problema sa bahay, takbo sa church. Maputik na naman yung paa, pero hindi na nagmumura. Hurra, hallelujah. Nakagraduate po ako doon. Yun yung ibig sabihin that you will be reigning on this earth. Amen? You will reign on this earth. 1 Peter chapter 2, verse 8 to 9. Can we... similar verse po ito. 1 Peter chapter 2 Remosafayak. Sige, 9 po tayo. Ang sabi dito, but you are the chosen race, the king's priest. Woo! Diba? Sabi mo nga, I am a chosen race. Pinili ka ng Diyos, the king's priest. Priest na naman. Sabi mo, I'm a priest. The king's priest. The holy nation, God's own people. Grabe ka, Lord. Chosen to proclaim the wonderful acts of God. Eto na ngayon. One thing to be saved, one thing to be a priest, and one thing to perform. Okay? Ulit, sa Tagalog, isang bagay ang maligtas, another na bagay yung maging pari ng Diyos, iba pa ring bagay yung mag-perform ng acts of God. Chosen to proclaim. Sabihin mo nga, pinili ka. Hindi lang para magpakuya-kuyakoy. Hindi lang para ma-bless. Hindi lang para gumanda. Dati po kami mahirap, ngayon maganda na ang buhay ko. Dati po ako palamura, ngayon di na ako palamura. Maganda yan. That's the start. Pero ang gusto talaga ni Lord, you perform the acts of God. Anong version po ito? That you may proclaim the praises of Him. Sa ibang version, sa GNT, you proclaim the wonderful acts of God. Tagagawa ka pala ng acts ni Lord. Dito na tayo sa deeper prayer, higher results. Bakit tayo tinatawag na pari? Alam niyo po ba mga kapatid, na noon, sobrang hirap maging pari. I want you to realize the privilege of being a priest. Noong unang panahon, kala mo magkukwento in the Old Testament, alam niyo po ba na ang mga pari ay hindi nangangarap maging hari, pero ang mga hari ay nangangarap maging pari. A lot of us in this present generation, gustong-gusto yung kingship, nasusunod. Yung dapat ako nasusunod. Dapat pag sinabi ko, mangyayari. Pero in the Old Testament, people are really wanting to be priest, but there's a chosen lineage of being priest, the Levites. So kahit gusto mong maging pari noon, hindi ka pwede maging pari kung wala kang dugo ng Levitico. Nakukuha po natin ito. Ngayon, look at the life of Saul. Si Saulo, the first king of the Bible. Siya po ang nagpakita na gusto niyang maging pari. Have you remembered that verse? One time, pupunta sila sa gera. Sabi ko sa inyo, mas maganda maging pari kaysa maging hari. Sabihin mo nga, mas maganda maging pari kaysa maging hari.
Ano nga yung pagiging pari? Pakikipag-commune sa Diyos. Ang pagiging hari, yung nasusunod ka. Mas maganda maging pari. Ngayon, lumaban sila. Nung nasa laban na sila, sabi niya, parang di ko pa na-consult si Lord Kita mo, paghari lang, tas hindi pari. Nakakalimutan, lumalaban na, tapos parang di pa pala na-consult si Lord. Baka yung iba sa atin dito, ganun din. Parang, nakapasok na sa isang bagay, tapos, will ba to ni Lord? Nung nakapasok na, para ka lang kumain tsaka nag-pray. Salamat Lord sa pagkain ito na nasa bibig ko na. Diba? Nauuna pagpari ka, nauuna ang consultation. Lord, will mo ba to? Gusto mo ba to? Kasi pag lagi kayo nag-uusap ni Lord, kahit di ka magtanong, sasabihin niya sa'yo. Diba? Have you ever had somebody close to you? Yung nagsimula kayo ng strangers. Walang romantic dito Friends to. Galit Nagsimula kayo strangers. Tapos, nung una kayong nagkita, anong ginawa nyo? Di ba nag-Q&A portion kayo? Tanungan. Anong name mo? Di ba? Pag wala ka ng ibang matanong, na wala ng katuturan, itatanong mo na yung favorite color, kahit wala naman yung idudulot na maganda sa buhay mo. Di ba? Sino sa inyo nakapagtanong na ng favorite color? Ang pangit nun. Para saan yan? Hallelujah. Hanggang sa, lagi kayo nagtatanungan, tapos nung tumagal na, hindi na nagtatanong, nag-share. Ako na magkikwento ng buhay ko. Ikaw din nagkikwento na rin ng buhay mo. Ganon din po kay Lord. Pagkasimula pa lang, tanungan kayo. Lord, will mo ba to? Kahit si Lord, tatanungin din. If you are a friend of God, look at Moses. He was asked by God. David was asked by God. May conversation, pero pag matagal na ang inyong usapan, wala lang tanungan, share na lang. Anak, ito ang will ko. Lord, ito yung nangyayari dito sa amin. Parang ganito, Lord, yung maganda. Tapos pag-uusapan nyo. So, ganun na yung relationship kapag tumatagal na. Nagigets po natin? Ganun yung pari. Pero pag hari, minsan nakakalimutan pa magkonsulta. Kasi gusto lang mapangyari yung gusto niya. Kaya si Saul, lumaban na, naalala, di ko pa pala nakonsulta si Lord. So, inaantay niya ngayon si Samuel. Asa na ba si Samuel? Si Samson nandito, pero wala si Samuel. Sam? Siguro Sam din ang Sam, Prophet Sam. Wala, na late. Tingnan niyo po ang kagandahan sa pagiging pare. Siya na yung na late, pero hindi pa siya yung mali. Grabe no. Kanino bang kasalanan talaga yun? Di ba, kung tutuusin, si Samuel kasi, bakit? Ano bang ginawa mo, Samuel? Natisod patuloy yung mo. Natisod patuloy yung ka-church member mo, Samuel. Kasi na-late ka. Pero ang pagkakaiba, si Samuel may relasyon sa Diyos. Pero si Saul, appointed lang ng men. Walang relasyon sa Diyos, kapatid. Kaya ang ginawa niya, ang tagal ni Samuel. Ang ginagawa niya lang naman, sinusunog itong offering. Kaya ko din naman magsiga. Nag-set ng fire, nagbigay ng offering kay Lord. Was God pleased? He was not pleased. Actually, it was a curse for Saul. Ito po yung pinapakita sa atin, yung kagandahan ng pagiging pare. Tinatanggap ng Diyos ang offering mo. Tinatanggap ng Diyos ang worship mo, ang praise mo. Natutuwa siya sa iyo, kapatid. Amen? Kaya doon pinapakita na yung hari na si Saul, actually gusto niya maging pare. And now here comes the prophecy. The Messiah who is coming, the King who will save His people and all mankind, who will also serve as a priest. Dito na papasok yung meron palang hari at the same time pari. And when David came, when we read the book of Kings, also Samuel, pag binasa po natin yon, si David, he is a reflection. No. It's not a reflection. Foreshadow, tama ba? He is a foreshadow of what is to come. Pagpapakita ng haring paparating, ng paring paparating. That's why, have you seen David when he praised going to the temple? Nung nanalo sila, what was he wearing? The linen of ephod. A linen of ephod, yan po ang suot ng mga pari. That's why galit na galit yung kanyang asawa. Parang dinidisgrace niya yung sarili niya. That is a showing of being a king and being a priest. Pero si David ay pumalya because he was not the Messiah. Now here comes Jesus.
here comes the king and a priest, the Messiah, the seed, that we become the fruit. Si Jesus nagpakapari, si Jesus nagpakahari, tsaka nagpakapari. Doon pumapasok yung Roma chapter 8. Ang gusto ni Lord maging katulad tayo ni Jesus, na pari at hari. Wala nang hirap dito, kapatid. You know, Jesus can minister to the Father and just be a king when He come down. Alam niyo po ang ibig sabihin ng king? You can command and it shall happen. Sino po sa inyo yung may mga inaantay pa ngayon na sagot sa panalangin? Di ba pinag-uusapan natin, higher prayer, deeper prayer, higher results? The Lord wants us to be opened on a type of faith na may ibang meaning sa waiting on the Lord. Lord, let this be understood. Let this be understood. Sabihin mo nga, maiintindihan ko yan. Matatanggap ko yan. Makakain ko yan. Alam niyo po, simula pa Old Testament hanggang ngayon, ang daming taong nag-aantay sa Diyos. You know the Israelites, balik tayo dun sa mga Israelita, they were waiting on God to deliver them. Right? Nag-aantay sa Diyos na ma-deliver sila. Kung ikaw ay mahirap, siguro nag-aantay ka na pagyamanin ka ng Diyos. Ginagawa ba ni Lord yon? Yes. Hindi to prosperity gospel, but it's true. Pag ikaw ay may sakit, hinaantay na pagalingin ka ng Diyos. Ginagawa ba ng Lord yon? Yes. That's the truth. Pag may demonyo, hindi man nga ako nagaganyan-ganyan, wala man akong demonyo. Kapatid, hindi lahat ng may demonyo yung naggaganyan-ganyan. Opo, pag mainitin ang ulo, ay, may demonyo yan. Baka sinasabi mo, judgmental ako. Ako yun dati, kinikwento ko lang po. Mainitin yung ulo ko talaga dati. Kailangan lumayas yung demonyo. Ang hirap talagang palayasin. Buti na lang sana kung tao yan. Lumayas ka. Hindi Kita mo, makikita nyo po, kahit pag-cast out ng demonyo, makikita mong mainitin ang ulo mo. Pag ikaw di ka lumayas, lalayas ako. Talagang galit na galit. Gusto mong brasuhin talaga. So, there is deliverance. And most Christians are waiting on the deliverance. Most Christians are waiting on the move of God. But the priest, but the kings, they partner for the move of God. May mga nag-aantay na dumating yung panalangin. Pero yung iba, nakikigalaw sa Diyos to answer a prayer. Deeper prayer, higher results. Higher results is not only for us now. Hindi na po ito para sa atin. May iba na, kapatid. Yung mga Israelita nag-aantay. Ang mga nag-aantay, yung mga nagrereklamo. Pagka nag-aantay ka lang lagi kay Lord, yan yung mga reklamador. But Lord, ba't ang tagal? Uuwi kami ng Bicol. Hindi pa namin alam kung may bus doon. Kung hindi ko matatandaan ang word nito na pinipreach ko ngayon, magrereklamo ako kay Lord, Lord, ba't ang tagal ng bus? Pero kung maaalala ko that I am a priest and have been made a king, pwede ka na ngayon mag-pray. Kaysa mag-antay ka ng bus. Some Christians wait for the bus, some pray for the bus. Some say, in the mighty name of Jesus, bus come forth. It's a different level. Alam niyo po, may isang pastora sa amin dati. Prayer meeting ata yung kasi ginabi. The early times of the church. Gabi na. Alas 10. Ngayon, yung aming senior pastor, sinasabi, Pastora, huwag ka nang umuwi. Dito ka na lang matulog. Dalawa po ang rason ba't pinapatulog doon. Una, siyempre, hospitable. Receiving a man of God, woman of God. Pangalawa, kasi gusto na rin nilang matulog. Kasi pag hindi pa yun makahanap ng sasakyan, nakatayo sila doon sa road. Pero itong pastora na ito, sabi niya, hindi. May darating na bus. Sumasayaw-sayaw pa daw yon. Nagtatangs, hurra ba siya kayamanan? Bus come forth in the mighty name of Jesus. Yung aming pastor sabi niya, ang kulit naman ng pastor na to. Yung mga pastor minsan makulit na.
Kasi may pananampalataya. Hallelujah. Ngayon, hindi pa nagtagal. May paparating na boss. Tuwang-tuwa yung nanalangin. Pero yung pastor ko, parang medyo nainis. Konti lang. Bakit dumating ang bus na to? Para tuloy na pahiya siya. So, pagpasok, sige, pasok na si pastora. Tapos pagpasok niya, sabi niya, tinanong niya talaga yung driver, bakit ka dumating? Sabi niya, ba't ba kayo dumating? Kasi po, ang last trip sa amin, alas 8. Alas 9, ganun. Sabi nung driver, nagsiuwian po kasi yung mga taga Manila. Aantayin pa sana namin yung umaga. Kaso, marami naman yung dumating. Kaya tinuloy na. You know how this works? Pagka ang anak ng Diyos ay nanalangin, lahat ay mag-synchronize para masagot yung panalangin na yon. That's a higher result. And that's a deeper prayer. You're not just waiting on God. You are moving with God. Amen? Yung mga Israelita nag-aantay ng deliverance, but Moses was set to deliver the people. Choose. Magpipili talaga tayo, kapatid. Are we the waiters? Are we those who wait? Or are we those who move with God? Mga taga-galaw kasama ang Diyos. Kaya ang daming reklamo ng mga Israelita kasi nag-aantay lang sila. Pero si Moses, tuwang-tuwa. 40 days nandun sa taas. Ang kagandahan po ng mga movers with God, gustong-gusto sa panalangin. Mag-declare ka nga, ako, gustong-gusto ko sa panalangin. Now, the Lord wants us to understand more kasi baka iniisip nyo, bawal mag-wait. Sabi ni Lord, wait on the Lord. Right. May misinterpretation sa wait on the Lord. Wait on the Lord doesn't mean, sana Lord? Kailan na po, Lord? No. Wait on the Lord means, pagka pumunta ka doon, anong sabi? Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up their wings like eagle. So hindi po ito yung nag-aantay ka lang kuya-kuya-kuy. No. Pagka nag-antay ka sa Diyos, that is where you are strengthened. That is where your faith is being uplifted. That when you come out of that place, things shall happen when you go out. What was Jesus doing at the top of the mountain? Anong ginagawa ni Jesus doon sa taas? He was praying, waiting on the Lord. Nag-aantay ba si Jesus na pagalingin ng Ama ang mga tao? No. He was there praying that his faith may rise up. Akala ko si Jesus, Diyos. Yes, Diyos siya. Pero nagkatawang tao. Para tayo ay makisama sa atin. Kaya ang sabi ng Biblia, for our high priest is no difference than us. Alam niya ang pinagdadaanan natin. He have been in this place. But he prayed. And habang nagpipray siya, doon na-uplift ang kanyang pananampalataya. That when he come down the next morning, may sakit ka, you are healed in Jesus' name. Gumagaling. But the Christians now, yung mga Kristiyano ngayon, parang, Lord, salamat po, Lord. Pagalingin mo ako, Lord. Pagalingin mo ako, Lord. Ako po ganyan yung prayer ko dati. God is opening this faith right now. Amen. Lord, pagalingin mo po yung mama ko. Sige na, Lord, tanggalin mo na po yung sakit na binigay mo. Binigay mo? Binigay ni Lord? No, hindi yan binigay ni Lord. But if you have been in prayer so much, you are now having a faith na nagiging totoo na yung sinabi ng Biblia, these signs shall accompany the believer. Ang mga signos na ito, tama ba? Tagalog po ang signos? Ang mga signos, ang mga sinyales na ito ay susunod sa mga nananampalataya. They shall speak in strange tongues. Mga mananalangin sa iba't ibang wika. Magpapalayas ng demonyo. Magpapagaling ng may sakit. So when we come out, we are no longer waiting on God to heal that woman. If we have been in prayer, deep prayer, hindi yung, Lord, salamat sa umaga na ito, tapos na. Lord, salamat sa pagkain na ito. Good night, Lord. Hindi. May deep prayer, kapatid. Nag-i-endure sa prayer. Yung nakikita mo yung iyong sarili na ayaw sa prayer pero nag-i-stay ka pa rin sa prayer. That is deep prayer. And when you come down, you will have high results to give glory unto God. The Father appointed you to bear much fruit that you may give glory unto Him, says the Word of God. Tayong lahat ay inappoint ng Diyos na mag-bear ng maraming bunga para magbigay ng kaluwalhatian sa ating Ama. Amen? Look at Moses. He was so in love with God. He doesn't wait on God.
Hindi siya nag-aantay sa Diyos. Lagi siyang kasama ng Diyos. He went to the mountain 40 days. My Lord. 40 diyas. At wala pong motor noon. Imagine ilang araw yung paakyat. Fasting na po ba siya nung paakyat, mga pastor? Di ba? Oo na. Nung paakyat, wala siyang baon. Fasting na yun. So, tayo pag nagpa-fasting, hindi pwede fasting po. Noy, magsakdo ka. Magsakdo ka, Noy. Ano yung sakdo? O, kung ano yung nagets nyo. Hindi po ako pwede kasi fasting ako eh. Ilang araw na? 4 hours. Galit na galit yung mama. Huwag ka nang papasok sa simbahan na yan. Imbis nagiging mahigos, nagiging hugakon. O di ba nagets nyo din yon? Pero si Moses, kapatid, hindi nang hina. Lakad. At wala nung way. He was trailblazing the way. Siguro may dala siyang, panghawan. Alam niyo ang panghawan? Walang kain. Pagdating doon sa taas, stayed for 40 days, walang kubo. Alam niyo po, nung naturuan ako na magbundok, I was praying sa bundok. The first time that I went there, nakamotor pa ako. So, mas okay pa yung kaysa kay Moses. I was set to fast for 3 days. Ang aking tinutuluyan po doon, lang siya, parang kubo na walang wall. May, atop. Pagdating ko doon, yung una pang lapag ko, ayos pa yung prayer. Pura ba siya? Pero na-realize ko na, ang unang revelation sa akin ni Lord habang nagpipray, naiwan mo yung tubig mo. Hindi ako nakadala ng tubig, kapatid. Pura ba siya? Kaya pray ako, pray. Sige. Pawala na yung sun. Paggabi na. Nung paggabi na nagsimula ng magdilim lahat. Wala pong kuryente doon. Solar lang. Pero yung aking kinatitirikan, yan? Poste ka ba? Tinitirik. Basta nagigets niyo yan. Walang ilaw. Ang ilaw palabas lang. Parang talampas po yung akin nakikita. Nakikita ko yung overview ng partido. Tapos nandun ako. Nung gabi na, eto ng kapatid. Hindi naman ako naniniwala sa aswang. Pero ang lalaki pala ng ibon sa bundok. At alam po natin na kailangan kapag meron kang takot, naturuan tayo mag-tangs ka lang. At ang tangs ay dapat, hurabasya kaya mana sumahay. Lumayas ka takot. Pero nung gabi na yon, ang tangs ko ay, huramasya ka tayo. Kasi, paano kung aswang talaga yon? Nakakahiya tong Kristiyanong to. Pero I was really afraid. Totohanan lang po. Aban-aban, later on, may gumanon. Huramasya kaya. Hindi na umaangat yung tangs. Huramasya. Inumaga na kapatid, hindi ako nakatulog. Salamat sa Diyos. Ganun pala yung maganda pag nananalangin sa bundok, prolong yung prayer mo. Kinaumagahan, kasi hinahanap ko yung caretaker, wala yung caretaker. Kasi hinahanap ko yung saan ba yung tubig dito. Meron daw kasing body of water doon. Ngayon, nahanap ko na yung caretaker, tinuro niya lang sa akin, punta ka lang ngaya dito, may tubig dyan. Yung lugar po na yon, pagbaba, pag ganito, ito yung talampas, kita mo yung overview. Dito, masukal na kagubatan na yung parang nakikita mo sa movie. Yung parang halunon ka. So, papunta ako doon, balik ulit ako, kaya ko pa naman, Lord, di muna ako magtubig, pray ulit. Eto na. Nung ako ay talagang uhaw na, pumasok po ako doon. Grabe, napakasukal ng gubat. Ang nahanap ko na body of water, katiting lang yung napatak. Tapos nung pinasok ko pa yung kamay ko, ang dumi. So hindi ako uminom. Nung hapon na ng time na yon, I was set to fast for 3 days. Hapon na ng time na yon.
Sabi ko, Lord, pag hindi ako bumaba, mamamatay ako. Feel ko na. Nafe-feel ko na po. Alam mo yung utak mo ano ba to? Nagre-reason out na yung utak mo. Lord, masyado kasing mainit. Pinagpawisan ako masyado, lumabas yung tubig sa katawan ko. Wala pa akong tubig, Lord, kahapon pa. Kapatid, di ko natapos yung 3 days. Bumaba agad ako. Pero ang na-realize ko doon, si Moses ba? When he was fasting, he was so in awe of the presence of God that he forgot about the water. Nakalimutan yung tubig, yung sukal ng gubat. Wala siyang kubong tinutuluyan. Siguro pag naulan, ulan din sa kanya doon. Have we seen a record of Moses getting sick? No. Have we seen a record of Moses na bumaba muna after 2 days, tapos balik na lang ulit? No. Doon ko po nakita, kailangan ko pang mag-grow. Sabihin mo sa sarili mo, ang layo ko pa. If you think you are prayerful, ang layo pa natin, kapatid. So I am here to stir up our hearts, including myself, na ang layo pa natin sa prayer. Kung akala natin very deep na yung prayer, there's a deeper prayer that we see higher results. Kung ikaw ay nag-pray ng isang may sakit, hindi gumaling. Walang problema dyan ang Diyos. Ang may problema dyan ako. Ikaw ang may problema dyan. Get back into prayer. Hindi yan sa lakas ng prayer in the mighty name of Jesus be healed. Hindi pa rin gumaling. Kaya yung sunod mo na prayer, hindi ka na sumisigaw kasi nakakahiya. Pasigaw-sigaw ka pa, hindi naman gumaling. Tapos sasabihin mo, manampalataya lang po kayo kay Lord. Kasi meron pong mga healing na progressive. Ay, ang progressive na healing, ginawa na lang natin yan. Walang progressive na healing sa Bible. Totoo lang, natanggap ko na po yun. Dati, hindi, may progressive talagang healing kasi nakita ko. Totoo po, may progressive na healing kasi si Lord, binigyan na tayo ng grace. Ang hina mong manampalataya, gawin ko na yung progressive na healing. Pero bakit may progressive na healing? Kasi kulang tayo sa pananampalataya. If we are with Jesus right now, tingin natin, hele-hele tayo ng Diyos? No! Sasabihin niya, okay lang yan, anak, ha? Basta manampalataya ka, next month niyan, baka mawala na yung bukol niyan. Pag next month na hindi pa gumaling yung bukol, may kasalanan kasi ito eh. Pinapasa na ngayon doon sa tao. Kaya ka hindi gumagaling, may kasalanan kang tinatago. Aminin mo na. So sino may kasalanan ngayon? Saan dapat magbago? Yung mga minister ng Diyos, hindi kailangan magbago. Ay, natanggap ko na po talaga. Pag hindi yan gumaling, walang problema sa kasalanan yan. Ang may problema sa pananampalataya ko. Hindi, pastor. Wala kasi siyang pananampalataya. Have you seen when Jesus was walking, may nakasabat? May nakasalubong na patay. The woman was crying. Tinanong niya ba kung may pananampalataya yon? No. Ang sabi niya, woman, don't cry. Nabuhay yung anak. May pananampalataya ba yung anak? May pananampalataya ba yung ina? No. Hindi nga siya sumigaw kay Jesus eh. But the faith was from Jesus. Merong mga sitwasyon na kailangan na nanampalataya yung ating pinapagaling. Pero lagi nating isipin, tayo ang dapat lumago. That's why it breaks my heart every time I pray for somebody and di siya gumagaling. At hindi na lumalabas sa bibig ko na, pagkalooban po ng Lord na gumaling ka, gagaling ka. So pag di gumaling, kalooban niya ni Lord? Wala, kalooban talaga ni Lord yung cancer. Cancer, kalooban ni Lord. Holy Spirit. It's time to grow up in prayer. Doon ko nakita, ang layo ko pa talaga sa prayer. Next time na ako ay nag-fast, punta ako sa isang church na coastal. Ang layo ng binahe ko, kapatid. Papunta pa lang doon, inulan ako. Pagdating doon, napakamaalaga nung pamilya. Ang church po nila doon ay parang island. Kasi may river. Pag high tide, nandun, kulong ka na sa church. At yun ang gusto ko. Makulong ako sa church. Ngayon, pagpunta ko doon, ang babait ng mga tao. Halos pakainin ako eh. Fasting ako. Ngayon, sabi ko, sige na po, magpipray na ako. I was there 3 days. Pag nauuhaw, babalik, iinom. Nung last day na, nag-uusap na kami, nag-break na ako ng fasting. Sabi ko, salamat po, ma. Uuwi na po ako. Padala pa sa kapatid ng mga isda, ang lalaking isda. Bigay mo to kay Mama Ning. Okay po. Tapos nakita niya akong uminom ng tubig. Pagkuha ko ng tubig, kapatid, kumuha ako doon sa faucet, tapos ininom ko.
Pag inom ko, sabi niya, ha? Bakit ka dyan umiinom? Sabi ko, bakit po? Sabi niya, galing yan sa ulan. Ha? Galing sa ulan? Sana di mo na sinabi. Kapatid, nung sinabing galing sa ulan, naramdaman ko yung tiyan ko. Pero nung di naman sinabi, di ko naman nararamdaman. I went home, I was really sick. Grabe po yung sakit ko. Pero si Moises, hindi nagkasakit. Nandun na siya, he was prone to all dangers, kapatid, pero hindi siya nagkasakit. Doon ko na naman napagtanto, ang layo ko pa. 3 days lang na prayer and fasting, tapos nakainom ka lang ng ulan. Eh, ang sabi ng Biblia, makainom ka man ng lason, hindi ka maaano. Ulan lang yun. Wala kasi Lord ulan sa Bible. Oh, kasali yun. Bakit? Ulan lang na ano pa ako. Amen? Now, it's time na i-stretch out natin yung ating pananampalataya. Magsimula ka po sa sarili mo. Don't be the one who waits for the miracle. Wait on the Lord sa prayer time. And let your faith rise up that you partner with God on the miracle. Wala pong miracle. Alam niyo po ba, walang nakakita sa Diyos na normal na tao na pinakita ng Diyos mismo yung sarili niya. Mismo nga kay Moises, halos hindi ipakita ng Diyos ang sarili niya. Spiritual na yon. Paano pinapakita ng Diyos ang sarili niya sa mga tao? Sa pamamagitan ng kanyang mga partners. Sabihin mo, partners. Are you a partner of God? How would they know that God heals? Pagka yung partner ay nagmo-move with God in healing. How would they know that God causes miracles? Pag may nakikipag-partner kay Lord for that miracle. How would they know God delivers? Pag may nakikita sila na nakikipag-partner kay Lord sa pag-deliver. Amen? Ngayon, magsimula po tayo sa mga practical na applications. Una, gawin natin. You come here every prayer meeting. Magkita-kita po tayo. Huwag niyong hayaan na nandito kami, tapos uuwi pa kami ng Bicol, makiki-prayer meeting kami dito, tapos kayo wala. Nagbalik-balik pala dito every week, no? Kapatid, prayer meeting is a must. Alam niyo po, dapat ang prayer meeting ay mas marami actually kesa sa Sunday service. Nagsimula po kaming mangarap noon, bakit ang prayer meeting sa mga churches very dry? Sino yung nagpi-prayer meeting? 4, pastor at pamilya niya. Galit pa yan, kasi yung sinaing natutong. Hindi, practical lang po. Si Pastor AJ kasi tsaka Pastor Ramaj, wala pang anak. Pero pagka nagkaanak na, doon na, dapat mas malaki yung pananampalataya, kapatid. Kasi pangit pumasok ng prayer na galit. Nagtatatangs ka na, 2 hours ka nagtangs, hura ba sa kaya man. Nung natapos ka may note of victory, kala mo may naligtas na tao, napatawad mo pa lang yung anak mo. Hirap. Kaya nangarap po kami, dapat maraming tao sa prayer meeting. And it so happened in our church. Nagsimula kami mag-prayer meeting ng Wednesday. People really flood. May isang pagkakataon pa na nag-overflow kami on our prayer meeting. And our prayer meeting last from 6 o'clock hanggang sa kailan matapos. Dati 10. 6 to 10. Hanggang sa may napapagalitan na. Kaya sinabi na namin na pagka kailangan mo na pong umuwi, respectfully ka na lang lumabas. Parang hura ba siya? Amen. Huwag ka na magpaalam. Diretsuhan na. Hanggang sa si Lord ay tinawag kami na magdalawang prayer meeting. Wednesday at Friday. Alam niyo po ang pangungusap sa amin ng Diyos? After that COVID breakout. COVID breakout, walang nagawa ang mga churches. Buildings. Sayang yung building. Sabi ni Lord, hingi-hingi kayo ng building tapos gagamitin nyo lang every Sunday, 3 hours lang. Tapos Saturday, darating kayo, gabi pa. Araw-arawin nyo. So dun po kami, nag-start kami mag-pray araw-araw. We were starting 4 a.m. and 6 p.m. Every day. Akala namin walang dadalo, but people are just coming. Maririnig mo talaga, nagbabatok ang ayam. Kasi naglalakad na yung mga tagalahing pinagpala. Sa sunod, manampalataya kayo, lagyan nyo ng, ano ba tawag dito? Bugkos. Ang bibig ng mga aso katulad ng ginawa ni Daniel sa leon para hindi mabulabog ang mga kataraid. Hanggang sa, yun na, prayer has been a must in the church. Pero marami pong correction si Lord. Kasi pagka lagi na tayo nagpipray, alam ko lagi kayo nagpipray dito, papasok naman ngayon yung religiosity. It sounds like praying in tongues, but it's actually gibberish.
Maraming na-offend na Kristiyano pag kami namak yung tongues, tapos ginagaya-gaya, like, hura marabar, hira barabar, hira. Pero sa totoo, ganyan din ang ginagawa natin pag relihiyon na lang. Ano na lang siya? Nakagisnan. Bakit kaya nagaganyan? Kasi, di ba lagi, pag start ng service, maghura maya maya barage. Wala nang intentionality. So, ang deeper prayer, intentional kapatid. Every word that you speak, every sound that you make, hukapa, you believe that it's a sound from the Spirit of God, praying in harmony with the will of the Father. Amen? Intentional kapatid. So, our prayer will go deeper. That's number 1. Mag-pray tayo ng magkakasama. Mas manalangin, I receive an instruction from the Lord last year na ang sabi niya, I am giving you a ministry to stir up the hearts of people into prayer. That's why yung cover photo ko, it was a declaration of faith doon sa sinabi ng Lord. Stirring of the hearts of prayer. And doon po ako nangarap. Alam kong maraming crusades na nagagawa, pero ang pangarap ko naman, prayer crusades for the Christians. Somebody are doing crusades for the unbelievers. God can even call us into that. Pero ang binigay sa akin ni Lord, prayer crusades. So I started forming prayer teams in the church, lalo yung mga lalaki. Started praying and changes happened. Ang kagandahan po na nagpipray ng magkakasama, maraming na-accomplish. Kami po, nakatira kami sa church. Ako, mga 6 kami doon. Alam niyo po, pag lagi na kayong magkakasama sa church, hindi na maiiwasan yung mga, hindi naman galit kasi Kristiyano. Tampo lang. So kapag ka-prayer time, kita mo talaga kapatid pag may tampo, ang tagal pumunta sa prayer room. Patagalan. Ako, nasa office ako, sila may mga kwarto din. Siguro, nasisilip-silip. May lumabas na ba? Sumisilip lang eh. Tapos pag minsan pa, may mga times talaga na hindi nagsasama-sama sa prayer. You know, that's rebellious spirit. If you would want to pray alone on the time of a corporate prayer, that's a rebellious spirit. Bakit ayaw mo makisama sa prayer ng mga kasama mo? Hindi, mas nakaka-go deep kasi ako pag mag-isa. That's rebellion. Nagkukulture na pala ng rebellion. So, ibig mong sabihin, mahina mag-pray yung iba. Ganon yun eh. Yabang yun. Ang pangit kasi nila mag-tongues. O, ito pa. We are in a prayer meeting. Pwede ba ma-expose natin yung ating mga sarili? Pati rin po ako, dumaan talaga ang pag-expose ng Lord sa puso ko. Ay talagang pinapakita ng Lord. Alam niyo yung pagka nagtatangs, hura ba siya ka? Bigyan mo ng mic. Hura masya ka payaneka. Pag may mic, ang galing magtangs. And the power came upon that man by the means of the mic. Grabe. Pagka nasa baba, halos matulog na. Pero pag nasa mic, come on, mag-pray tayo. Hallelujah. You know, that's a rebellious spirit. Parang gusto lang natin tayo mag-pray talaga ng solo. Ito ang revelation ni Lord. Ang sabi ng Biblia, 1 of you will put to flight 1,000 men. 2 of you will put to flight 10,000. Pag ang isa sa inyo kayang tumalo ng 1,000, pero ang dalawa sa inyo tatalo ng 10,000. Now, if Pastor Alvin and ako magkasama sa isang bahay, tapos hindi kami magkasundo, tapos hindi pa namin inaamin, hindi naman ako galit, Kristiyano ako eh. Galit ka ba? Kristiyano tayo. Hallelujah! Imbis aminin eh. Kristiyano. Ngayon, sabi na, pray kami mag-isa. May ma-accomplish ba siya? Yes. May ma-accomplish ba ako? Yes. Tig 1,000 kami. Pero pag nag-pray kami ng sabay, ilan ang ma-accomplish namin? 10,000. Ngayon, pag sinama na namin si brother, 3 na kami, ilan ang ma-accomplish? 100,000. This is a math of God. Pag 4 kayo, 1 million. Pag 5 kayo, 10 million. Pag 6 kayo, 100 million. This is a math of God in unity. That's why dun ako na-stir up sa pag-pray ng magkakasama. Kahit masama loob mo, kahit pangit yung timplada mo, makipag-pray ka kasama sa prayer meeting. Another one, bago tayo magpatuloy, kasi po dyan sa prayer meeting, natutulungan ka. Di ba mahirap mag-pray mag-isa unless talagang magaling ka? Ikaw na. Pag alam mong kapag ka nasa prayer room mo, ikaw, kasi gumawa ako brother ng prayer room eh, ang ganda. Linagyan ko ng ilaw, linagyan ko ng mga verses, tapos ang ganda naka-surround sound, tapos noise proof, hindi nakakalabas yung
ingay. Tapos naglagay ako ng higaan. So habang nagpipray ka, huramasya kayo. So ngayon, naamin mo na, maganda lang yung prayer room ko, pero mahina ako mag-pray. Punta ka sa prayer meeting. Kasi pagka matutulog-tulog ka, huramasya kaya man nagising kapatid. Tapos huwag ka ma-offend. Doon sa amin, pag nagpipray, yung iba nakaganyan, yung iba nakaluhod. Alam mo yung kala mo puspos na, ganyan na talaga, nakapatira pa na. Tulog na pala. Huramasya kapayanusa. Buti na lang di na-offend kasi close na talaga eh. Hallelujah. Alam mong natutulog lang kapatid, pagka hinawakan mo pala huramasya ka tayo. Hepaidaso. So sa prayer meeting, natutulungan po tayo. Kasi hindi natin kaya mag-pray ng mag-isa. Pero importante yung pag-pray na mag-isa. Amen. So, yun yung una, mag-pray tayo sa prayer meeting. Pangalawa, be a priest in your house. Maging priest po talaga. Ang priesthood ay walang kinalaman sa lugar. In the Old Testament, a priest would only be called a priest on a certain place. For example, priest of Midian, priest of Zion, priest of kung saan nakatira. Amen? Pero anong sabi ng Biblia? Darating ang panahon na kayo ay magpupuri hindi na sa Sion. The Spirit of God has come upon us now. We can be a priest anywhere. So habang ikaw ay bumabiyahe, magikang pare. Ura ba siya kayang manda suko to? Huwag gibberish. Pananampalataya na may ginagawa ang Diyos. Amen? Can we just speak in tongues mga kapatid? Thank you Lord. Habang umiinom ako ng tubig, para hindi masayang yung oras. Alam niyo po ba, pa nag-speak in tongues tayo, nagsasalita ang Diyos? Yun nga yung sinabi nung prayer meeting, the word of God does not come back empty-handed or void. It comes back with a finished product. It comes back with a fruit. Pagka linabas ang salita ng Diyos, hindi yan babalik na walang ginawa. Babalik yan na may ginawa. So if you keep speaking in tongues, ang daming gagawin at ginagawa ang Diyos. Amen? Let's speak in tongues mga kapatid. Thank you, Lord. So that's another, be a priest in your personal time. Uramasa ka. Magtangs ka talaga. Efyanda sukutuku. Mande freba saka. Naliligo, naglalaba ka. You will never be busy that you cannot pray. Hindi ka pwedeng maging busy kaya hindi ako makapag-pray. Sabi nga sa prayer meeting, Pastor, hindi kasi ako makapag-pray kasi naglalaba ako. Kapatid, ang nagpipray hindi kamay. At ang naglalabay hindi bibig. Habang naglalaba ka, Uramasanda rahifya kusonuko. Hayalande lekira baka. Habang nagluluto, kuramanda siki. Yung mama ni Sam, maaga yung gigising. Ang prayer nun hanggang sa kusina. Yando sukuto. Amen? That's being a priest for yourself. Ngayon, pagka ikaw ay naging priest na, you will start operating on the king authority. Kingly authority. Sabihin mo nga, kingly authority. Who's the King of Kings? Lakasan natin. Who's the King of Kings? Who are the kings? Tayo. Hindi si yung mga royal family sa mundo. We are the kings. At si Jesus ang King of Kings. Alam niyo po, isang magandang bagay kay Jesus, He is not insecure. Baka masapawan ako nito ni Baka masapawan ako ni Brother RV. Tingin mo, may insecure si Jesus sa'yo? No. Be okay with being a king. Amen? Ipatupad mo yung kagustuhan ng Diyos sa sinasakupan mo. Alam niyo po, pag malaki na ang kaharian, marami diyang hari. Mahilig kasi kaming manood ng nung hindi pa kami Kristiyano, yung mga documentary noong sa wars. Kasama ko ang aking papa. Ang kings po, pagka nag-expand na ang kaharian, like for example, Persia, the Greeks, pag nag-expand ang kaharian, may isa yung top king. Tapos yung mga king, may mga linalagay pa doon sa mga nasasakupan. It's like the president and the barangay captain. Alam niyo po ba ang president at ang barangay captain ay may parehong linya ng authority? The executive. Para lang maintindihan nating lahat, pareho silang nagpapamahala.
Kaya lang, sino ang mas mataas? President o barangay captain? Kasi mas malawak ang sakop niya. Pero doon sa lugar ni kapitan, may mga bagay na hindi pwedeng itap si president. At may mga bagay din na pwedeng ipatupad si kapitan. Amen? So it is the same with the kingdom of God. We are a kingdom of priests and kings. So ikaw, linagay ka ni Lord sa trabaho mo, you have to be a king for Jesus in that place. Ano ibig sabihin ng king for Jesus in that place? May sakit na kapatid yung katrabaho mo. Masakit daw yung ulo ng katrabaho mo. Tapos ikaw, to the rescue ka eh. Kasi Kristiyano. Anong sinabi mo? Ito ang paracetamol. Nasaan doon yung... Asan si Jesus? Ito ang paracetamol, ha? Believe lang kay Jesus. Why not ipag-pray mo ng ano? Hindi naman mamamatay yan sa sakit ng ulo. Why not i-practice mo yung faith mo na i-lay hands mo, kapatid? Sino po dito yung nakapag-lay hands na ng mga katrabaho? Come on. Somebody has to raise up their hands after 2 months from now. Na may nag-lay hands sa katrabaho. Hindi yung nahihiya, kapatid. Amen? Nakita niyo yung bata na pinost sa Facebook, masakit yung ulo ng kanyang kaklase? Pinag-pray niya, linay hands. Sino nag-share ng ganon? O nag-share tayo, tapos di natin magawa. Gawin natin. Amen. Kapatid, huwag yung mahiyaing prayer, ha? Minsan kasi yung mga Kristiyano mahiyain, low-key lang. Kaya may sakit yung ulo ng kanyang barkada, ng kanyang katrabaho. Ang ginagawa, in Jesus' name, I release that healing. Gumaling. Nung gumaling, asan yung praise kay Jesus? Wala. Walang praise kay Jesus doon. May kwento ako po sa inyo. Isang bata sa amin, si DJ. Sabi, tuwang-tuwa nung pumunta sa amin ng Friday kasi natutulog siya, magkakasama kami pag Friday to Sunday. Kuya Jake, sabi niya, may naparahay ako. May napagaling ako. Is that biblical? Yes. Tayo ang magpapagaling. Nasa atin si Kristo. Sabi, bakit? Yung kanya daw pong kaklase, masakit yung tiyan. Kristiyano din daw. Nakalimutan lang. Masakit yung tiyan. Sabi ko, anong ginawa mo? Pinag-pray niya daw, kapatid. Sabi ko, paano mo pinag-pray? Alam niyo, na-bless talaga ako sa the way niya pag-pray. Sabi niya, ganito po, Kuya Jake. Hinakap niya, kapatid, habang nagpipray. At ang maganda doon, after niyang ipag-pray, hindi natapos yung snack na hindi bumalik sa kanya. Sabi, magaling na ako, hindi na masakit. Kaya tinuro niya kay Jesus. Pero kung hindi ka magsasalita, hindi yan matuturo kay Jesus. You have to speak your faith. Be bold. Pag may sakit dyan sa family mo, you are a king in that family, a king for Jesus. Magsalita ka. Practical applications na tayo ng being a king. Kasi nagpa-practice ka na ng being a priest, nagpipray ka na lagi. Sino sa inyo po ang may pinagdadaanan pang nawawalan minsan ng bigas? Mayayaman yung tagalipa. Kunyari nawawalan ng bigas, nawawalan ng... Ay nako, ito talaga po ang na-master na pananampalataya ng taga dun sa amin. Ang church na pinaglagyan ni Lord, it was a very poor place back then, 16 years ago. Kailangan talagang maturuan. Alam niyo po, pag wala na yung bigas, normally sasabihin, Lord, bigyan niyo po kami ng bigas. Parang awa niyo na, Lord. Parang di tuloy maawain si Lord. Pero ang prayer na, naginang hari ng Diyos, kapatid. Hari na para sa Diyos. In the mighty name of Jesus, bigas, pumasok ka sa lalagyang ito. Is that a correct prayer? Yes, you command everything. Si Jesus nag-command ng lahat ng bagay. Amen? Even nga yung fig tree, hinahanapan niya ng bunga eh. Kaya nung wala na, mamatay ka. Naging Jesus name ba siya? Hindi, kasi siya si Jesus. Ano nakakatawa doon? Namatay. So, pag in the mighty name of Jesus, bigas pumasok ka. Yun na. Doon na lumalabas yung bigas. That's being a king. Hindi yung, bakit wala ka sa simbahan ng ano? Naghanap kasi ako ng bigas. This is not prosperity gospel. This is the glory of God. Ang hirap, walang tao sa church kasi walang bigas. Pera na lang po. Pera. Tawagin mo yung pera. Para sa church ay naroon ka. Bakit wala ng tao sa church pag Sunday? Nagtatrabaho pa rin. Hinahanap yung pera. Pero natutunan ng mga hari. Kasi si Moises ay hindi naman nag-beg. Pinalabas niya yung tubig sa bato. Yung mana ay bumagsak. Yung mga karne ay dumating. Alam niyo po,
Doon din sa dahat na pinupuntahan ko, yung bagong church ngayon, sabi nung isang matanda, nawalan sila ng pambayad ng kuryente. Hirap nun. Ganun po kahirap sa amin. Hanggang sa nag-declare siya, sabi niya, in Jesus' name, pera dumating ka, pambayad ng kuryente. Tapos sabi niya pa, gusto niya man kumain ng tilapia. Nagsabi pa siya, in Jesus' name, tilapia, lumapit ka. Pwede ba yan? Pwede! Lumapit talaga yung tilapia, 1 kilo. Sabi ko, sino po ang nagdala? Yung anak ko. Tapos nag-defend agad siya, pero hindi niya yun narinig. May pananampalatayang nagtatrabaho, kapatid. Hindi ka na lang nag-aantay sa Diyos, pinapangyari mo na. Amen. Bakit? Kasama ka na ng Diyos na gumagawa ng kanyang mga himala. We are partners of God. Kulang yung pagkain. Nagre-reklamo. Wala na naman yung pagkain. Pero ang mga anak ng Diyos, hindi nagre-reklamo. Ang ginagawa, ilan ba meron tayo dyan? 5 tinapay, 2 isda. Break it into pieces. Distributed. Ay nako, hindi pa nagkulang. Kaya ang sarap pong kasama ang mga Kristiyano sa handaan. Hindi nagkakaproblema. Opo, seryoso. Alam niyo po, simula nung bata pa, sa gantong mga kwentuhan, 2:00 tayo matatapos. Hallelujah. Bata pa daw eh. Simula nung bata pa po, hindi ako naghahanda sa birthday. Kasi wala naman kaming panghanda. In fact, nawala na yung aking importansya sa birthday ba. Wala na akong paki kung birthday ko yan. Kaya wala na rin akong paki kung birthday mo. Pati family ko, di ko alam ang birthday eh. Pati best friends ko, one time nagalit yung best friend ko kasi hindi daw ako bumati sa kanya. So, nagkaroon na ako ng technique. Tinitingnan ko na sa Facebook kung birthday. Nung lumabas sa Facebook, binati ko siya, ako yung first time na happy birthday. Mali pala yung linagay niya. Ito na. Nung 21 po ako, si Lord ay trinit ako. Naghanda po ang simbahan para sa akin. Sino ang nag-prepare? The church leaders. Pagkatapos po nung handaan, tuwang-tuwa sila sa akin na ikwento yung problema na sinulusyonan nila. Kasi po, yung handaan dapat sa church lang. Pumunta kami sa bahay, mga church members, nakita ng buong barangay. Doon sa amin, walang invitation. Basta marinig lang, maamoy lang yung linuluto, invitation na yan. Nagsipuntahan sila doon, alangan naman sabihin mo, ay, sorry po, hindi kayo pwede. Pinapasok lahat. Ito ang kagandahan pag ang nasa kusina, Kristiyano at anak ng Diyos. Alam mo ang ginawa nila? Pagluto pa daw nung sinaing, siyempre malaki yon, hindi pa naluto, nahilaw. So, imbis magreklamo, in Jesus' name, hindi ka hilaw. Talaga, hindi ka hilaw, luto ka. Linuloko mo yung sarili mo, hilaw eh. Kapatid, we walk by faith, not by sight. Para ano pa't sinabi yun sa Biblia? It's not by our senses. You see it, pero ang pananampalataya mo, hindi yan hilaw. Luto yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mapapahiya tayo pag hilaw yan. Hindi na hilaw. Hanggang sa, hindi yan magkukulang in Jesus' name. Kapatid, nagdala pa ng mga pagkain yung mga pumunta. Grabe si Lord. Pero naisip ko, kung ibang mga tagaluto yon, away-away na sa kusina. So if you are a Christian, you are a son of God, hindi ka nag-aantay ng galaw ng Diyos. Ikaw mismo ang kamay ng Diyos. You are the body of Christ. Amen? Last na practical application before we get into prayer. May sakit yung anak mo. Sino may mga anak? Pag wala kang anak, may sakit yung asawa mo. Pag wala kang asawa, may sakit ka. Kunyari, may sakit. Kapatid, ito. Dumating talaga sa point po na tinitingnan ko na ang sakit na dumarating sa akin bilang training. Ang dami kasi sa atin pag may sakit, gamot agad. Ganun po kami. Sobrang mahal namin ang gamot. Ang problema, mahal yung gamot. So, imbis pera na para sa pamilya, napupunta sa gamot. Ngayon, pagka nagkasakit ka, sa sunod na magkasakit ka, make sure that you have been a priest. Nanalangin ka talaga. And test your kingly authority. Test your faith. Imbis uminom ka ng gamot, ang sabihin mo talaga, by the stripes of Jesus, I am healed. Kasi kung hindi mo mapapagaling yung sarili mo, mapapagaling mo ba yung ibang tao? Hindi. Pag hindi ka nakapagpagaling ng sakit ng ulo, mapapagaling mo ba yung kanser? Hindi mo nga mapanampalatayaan yung sakit ng ulo, di ba? So let's start acting as kings for the Lord in our own lives. Para sa paglabas natin,
madali na lang magpakahari para sa Diyos. Papatupad mo yung kagustuhan ng Diyos. Yun ang pagiging hari. Priest means, lagi ka nakikipag-usap sa Diyos. King means, pinapatupad mo ang kagustuhan ng Diyos. So pag may away, yan, ito pa, away-away. Sino sa inyo po sa pamilya nag-aaway-away pa? Itaas ang puso. Kasi makakahiya pag kamay. Diba, nag-aaway-away pa kapatid? Alam niyo po, yung pamilya namin, sobrang away-away talaga dati. Pagka alas 12 na, tapos nagsimula na yung kurutan, ang sigaw talaga, may sound effects. Bulabog ang buong barangay. Nung ako ay naging Kristiyano, talagang tines ko yung pananampalataya ko sa family. Kada walang tao sa amin ang gagawin ko, Huramanda, Sikhayaraba, lumayas ang mga demonyo nagpapaaway sa bahay na to in the mighty name of Jesus. Ginagawa ko talaga yun. Hanggang sa dumating ang araw, kapatid, di na nag-aaway yung parents ko. Tapos sabi ko, kailan ba huling nagmura si mama? Di na talaga. Amen. It changes. Ngayon, yung na-practice na yun sa aming bahay, trinay ko na sa labas. Pumunta ako ngayon sa dun sa church na pinupuntahan namin sa Dahat. May nag-amok. Nag-worship ako. Nag-i-start na. Lumabas, may dalang itak. So, tiningnan ko siya. Pero tinutuloy ko pa rin yung worship. Nakakahiya kay Lord eh. Nung pumunta na sa likod ko, tumayo na rin ako. Hallelujah, baka pugutan ako ng ulo dun eh. Pero alam niyo po, pati yung kasama ko na kapatid ni Kuya Sam na bunso si Nico, walang tumakbo na mga taga-church. We were standing in faith, nagtatangs talaga, causing peace upon the land. Alam niyo po anong nangyari? After ilang minuto, bumalik yung lasing at nakinig sa preaching ko, sa paanan pa ng paa ko. Ang cute niyang tingnan. Ay, hindi, seryoso po. Nakaano talaga siya, nakaganyan siya. May picture pa akong inano nun eh. So pwede, ganyan ang pamamahala, pagiging hari. Amen? May pinapakialaman ka sa mundo kasi alam mo yung will dyan ni Lord. Let's go. O rabasakay. I think we will be ready to pray now. Amen? So kung makikita mo po, kung makikita mo yung sarili mo na parang very deep na ako mag-pray, itry mo. Pag may sakit, pagalingin mo. Pag di mo na pagaling, yan ang heartbreak. Gusto ko talaga maghanap ng heartbreak po. Yung kinikwento ko nung prayer meeting, iyak ako ng iyak. Pinag-pray ko tapos di gumaling. Damhin mo ang heartbreak and get to prayer. Amen? So ngayong umaga, can we just be restored in the place of prayer? Including myself. Including those who are watching online. Let us be restored in the altar of prayer. Muspaile sukuto. Uramananda sikif. Holy Spirit, Holy Spirit. Bring us to prayer. Start speaking in tongues, mga kapatid. Na ang iyong puso ay nagsasabing, restore me in prayer, Lord. Ang layo ko pa pala. Jesus. Ang layo pa natin. Marami nang naligtas. Marami nang ginawa ang Diyos, pero ang layo pa natin. Mospai lefimanosuko. Nanda selehi. Yanda sukufan dele kirabanda. Restore, restore, restore. Restore, restore, restore. Restore, restore. Restore me in prayer. Restore, restore. 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 Masupayalan na sugodogo. Hefayanugo. Masayaman na sugodorobokorobo. Manda sofre masakatayalandeki. Let me be restored in prayer. Let me have the heart that breaks every time makakita ng tao na gustong makakita sa Diyos pero hindi nakita sa akin ang Diyos. Let this pierce our hearts. May mga taong lumalapit para makita ang Diyos sa buhay mo pero hindi niya nakita ang Diyos sa buhay mo. Ayokong ihele ang sarili ko sa magagandang nangyari. There is a need to pray. Yakupo siya.
Cause me to pray. Cause me to pray. What did Moses see? What did Moses see? What did Jesus see? That he stayed in prayer. Cause me to pray. Cause me to pray, God. Make me a priest. Make me a priest, Lord. Priest every day. Sano mo soko ko. Fando seleira yamanadosa. Make me a priest. Oh. Karaba siki yamanda soko to gorobo siki. Sundaraba karabaka. Yando suko franda seki yamanda suko. Yakafaya londo suko toko. We have been called. We have been set apart. Make me a priest. Kung walang luluhod araw-araw, sino ang kakausapin ng Diyos para ipakita ang sarili niya? It's easy to be a Christian. It's easy to be a Christian in this world now. But being a priest, desire to be a priest. Sumana and the selekia manaka. Sonda rabakara bakara bikiri bikiri. Fianano selekia rabaraba sukutu. Lead me to the prayer time. 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 Lead me to prayer, lead me to prayer, lead me to prayer. Usapan na sukoto yung mondeliki. The Lord is looking for vessels like Paul and Peter. Ang dami sa atin nagsasabi, grabe yung ginawa ni Paul, ni Moises, ni Elijah. God is looking for vessels now. Would you enlist yourself? Sondorobo shikapaile kimyanda suko. Sondara bagara bigiribi. Kura bagara bigiribi. Manda suluku rabababa. He pamama soko toko faile kira baba. Let me be a priest. Let me be a priest. Let me be a priest. Let me spend time with God. Let us spend time with God. Let me spend time with God. Oshapande. Let me spend time with God every day. 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 Orposoko. I came by prayer. I will live in prayer. When I leave this world, I will live in prayer. I came by prayer. I will grow in prayer. When I leave this world, I know I will live in prayer. Yeah, no, I came by prayer. I will grow in prayer. When I leave this world, I will live in prayer. I came by prayer. Stir up our hearts to pray. Stir up the hearts to pray. Apo, sipa. Mga plano ng Diyos, sino ang gagawa? I came by prayer. Yeah. Live in prayer. Live at the altar. Live at the altar. Live at the altar. Live at the altar. Koroboso, kobobobo. Ah, yeah. Boso pomade. Yanda lagi na magarap. Sundoro mo. Manda lagi na baraboso. Yanda yalang lagi. Mga kapatid, the Lord wants us to remember, tayo po ay nadala dito dahil sa panalangin. Tayo ay nandito sa kinakatayuan natin because somebody prayed. Right now,
I have understood you are one of the people who prayed for me. As our pastors were speaking kanina, you were all praying for me. Somebody was praying for you. People you don't know. But the Spirit connects. And when they were speaking in tongues, they were praying for you. That's why you were delivered. That's why you were free. Ngayon, free ka na, kapatid. And the Lord is saying, if you came by prayer, would you live in this prayer to pray for other people? Would you live in prayer and cause salvation to men? Would you live in prayer and show the glory of God? Moshakakak. Priestly anointing. Priestly anointing. Priestly. I am old. Restore. Restore. Altars are restored. Restore my fire as I pray. Restore my heart. Hey, restore. Restore. I came by prayer. I will live in prayer. Even if I leave this world, I will live in prayer. Hey, I came by prayer. I will grow in prayer. If I leave this world, I will live in prayer. I declare, I came by prayer. I grow in prayer. If I leave this world, I will live in prayer. God is rebuilding altars right now. Some altars, I see altars that have cobwebs. Altars na, I don't know how to speak that in Tagalog. Yung maagiw. Because it hasn't been used. It hasn't been used. These altars are being rebuilt by God today to show forth the fire. Altar is very important, kapatid. We are no longer people who waits on the expansion of God dito sa Revival Hub sa Lipa. You shall be the person who moves for the expansion of the kingdom of God in this church. Moshpai lakataka. Sondo kuku. Efemanda sele. Let me be a priest. Can we sing that I surrender all? Jesus. One moment of surrender again. Oh, Shelekia Masaka. Surrender everything. Have the tone of God. Masoko po masala. Just let your heart be ready as we sing this. People, can you help me with this, Pastor Armand? To Jesus. I surrender. Ready my heart, Lord. I surrender all. I surrender all. Ready my heart. All to you, my blessed Savior. I surrender all. The
Lord is in front of you. I surrender all. Ready my heart for more surrendering, Lord. I surrender all. All to you, my blessed Savior. I surrender all. As you sing this, I surrender all. the Lord is revealing to all of us ano yung sagabal. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all. Just allow Him to minister to you. I surrender. I surrender all. Epano sulaide. I surrender all. Let our hearts be broken again. All to you, my blessed Savior. I surrender all. One more time we sing, I surrender. Ayabusapa. I surrender all. Break my heart, break my heart. I surrender all. Let me live in your altar. All to you, my Mayayosa. blessed Savior. I surrender. Samuel, Samuel, I am calling you, says the Lord. I surrender. Tinatawag ka ng Diyos sa dakong panalangin. I surrender. All to you, my blessed Savior. I surrender. Hear the call of the Lord. Kung paano tinawag niya si Samuel, I surrender. Hey, Hey, Ramanamaya na nananalit. Tatlong beses na tinawag si Samuel. Tatlong beses nagsabi si Jesus sa mga disipulo na manalangin. This is maybe the third time God is talking to you. Come back to prayer. I surrender all. Oh, to you, my You are worthy of it all. Isaiah Nano. He's worthy of that time. You are worthy of it all. Moshi may lahada suku. For from you are all things, Oh. and to you are all things. You deserve the glory. Mas worthy siyang paglaanan ng panahon sa panalangin kesa sa lahat ng blessings na binigay niya. You are higher than my work, than my family, than my ministry, than myself. Oh God. You are all things, and to you are all things. Yeah, you deserve the glory. Worthy, you are worthy of it all. Yeah, Payanano, you are worthy of
Restoring your heart in prayer. You are all things. You deserve the glory. Oh, one more time. Can we just lift him up? You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's do it once more with just the voices now. No keyboards. You are worthy of it all. Give it to God. Give it to God. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let it please God. So speak once more. You are worthy. You are worthy of it all. Kahit magpagabi ng panalangin, Lord. You are worthy of it all. Kung gusto mong gumising kami ng maaga, For from you are all things, sa trabaho, and to you are all things. habang nagbabiyahe, Deserve the glory. you are worthy, you are worthy. You are worthy of it all. Pleasing to God. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Now, brothers and sisters, gustong sabihin ng Lord na ito po ay hindi lamang for this day. It's not for this Sunday. You will feel your hearts restored in prayer as you come home. So can we just seal this with an intensified tongues all together now? Just having that faith that when I come home, pag uwi ko, ang aking puso ay nag-aapoy sa panalangin. Let's go, intensify. E papa sa kapayana suku para manayaka. E papa pasundo rumusi. Alahaya na kataka. E payamana suku buyo mo. Alayala leleleleles. Moso! Sinasagasaan ko lahat ng sagabal. Walang sagabal sa pananalangin. Eh, paya mo sa papapare babababa. Rano, ranale. Sinasagasaan ko lahat ng pagsasagabal ng kaaway. I am a priest. You are a priest of God. You are a priest of God. Yay! Oh! Touch of the Holy Ghost, the praying spirit, the prayerful spirit. Holy Ghost, break up. Holy Ghost, the one who leads us to prayer. Ay, ay, hey. Matububu, ba, 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 ba. Manalale sa'yo.
says, you shall be known as the priest of the Lord and the servant of God. You will live in your own land, and your wealth shall be doubled. Can we just declare it right now? When I read that in my Bible, years ago, I started declaring, makikilala lang ako. Wala nang ibang pagkilala sa akin, kundi bilang pari ng Diyos at servant of the Most High God. And I'm living in my own land. Wealth will be doubled. It means you are wealthy in all aspects. Provisions are given. You are stable with your mind, emotions. All is stable, kapatid. As you become a priest of God. Can we declare, I am a priest of the Lord. A servant of God. Makikilala lang ako bilang priest ng Diyos. Servant of God. I have the Holy Spirit. He leads me to prayer. This is His ministry. Successful ang ministry ni Holy Spirit. Before we seal in Jesus' name, Amen, before po, ito yung last word na sinasabi ni Lord. Ang sabi ng Biblia, Jesus, full of the Spirit, was led to pray and to fast for 40 days. Si Holy Spirit, pag napupuno ka, simula lang nanirahan siya sa atin, His ministry was to keep us praying and fasting. This will never be outdated. We will keep praying and fasting. And when He came back, the Bible says, Jesus was full of the power of the Holy Spirit. You just review it in the book of Luke and all the gospel books. Dati, full lang ni Holy Spirit. But when you pray and when you fast, you shall be full of the power of the Holy Spirit. And we give glory to God. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Grabe yun. Sino po ang na-bless sa atin pong message ngayon pong umaga po na ito? Amen po. Pwede po bang ibalik po natin sa Panginoon ang lahat po ng mataas na papuri? And grabe, we will declare this song. We will declare this song. Nakagaya nga na sinabi, we are the priests. And gusto ng Panginoon, lakaran din natin yung pagiging hari at pagiging pari. And we will declare that through Him, we can do anything. Pwede po ba yun? Amen. Let's go!